Official Filipino broadcast, syempre dito lang sa Dream League Season 29. Game number 2 na tayo ng ating pangalawang series. Binasican lang, Coach BYB, ng P-Vision sa game number 1, no? 29-10, no? Tingnan natin kung paano mag-bounce back itong Tundra. Draft nila, ewan ko. Ewan ko paano sila babawi dito. Tinesting nila paano i-prayo si Poroy. Siguro, in-outplay lang talaga ng matindi niya, no? Si Noah naman bumuhat all the way, no? Oo. Tapos nag-complement na lang din even Because yung you would think Underlord. that after Direct, having may such sound, dominant performances, it would be getting first pick, but people are not. Yo, thank you so much. Rubik. Nakuha niya dito yung Rubik niya. So stick pa rin sila with the clockwork, but this time around, mas applicable dito, mag-snapper na uli sila kaya. Diba? May Phoenix eh. Snapper na agad versus Clockwork din, diba? Yes. Bless you. Ehem. So Phoenix, different approach yata gagawin dito ng P-Vision. Isa din to sa mga favorite ni 9 Class, ha? Oo. Tiny pa rin sila. Tiny Snapper pa rin, pwede. Iyon na nga. Oh, hindi updated ha. May 1 win na yan. Ba't ganun? Si 0-4. Sino? 0-3 kanina yan ha. Ngayon, 1-3 na dapat yan. Mali yata ng production. Baka mali-mali yung production. Puro 0 yung nilalagay. Puro 0 yung nilalagay. Nanalo na kanina yung Tiny ha. Siya lang yan. Siya lang yan. Basalo. Yan sabi ko sa'yo, ulos-ulos ka kasi. Natanong kita kanina eh. Ikaw ano eh. Kakain ka eh. Wow. Muna yan, nasamid na ako. Snapper nga lang ulit, no? The usual suspect. Baka nga, ursahan pa nila yan, no? Pag Tundra, live stealer kasi yung magandang matchup kay Tiny. Magandang live stealer dito versus Rubik din. Hindi, I mean, kung ano, yung P-Vision. Kanina kasi parang pinag-iisipan nila mid-time. Kung may mid na si Tiny, pwede naman. Pambarag lang sa egg, diba? Yes. So, potential 33 hero. Depende. I feel like BZM yung lalabas nilang hero dito. How about you? Pick na sila mga spirit, no? 33 nga lang. Puro mga 0 nga. Tide Hunter 0-4. Baka mali lang yung stats nila, no? Hindi lang updated. O siguro, parang yun lang lumalabas. Puro. Huwag mo sabihin 0-4 din yan. Yung Invoker, lumabas na. Finally. Kanina pa nire-request yan eh. Hindi ka narinig kanina. Pag ganito, pwede na sila mag-tiny mid pero... Sila ata magvo-void spirit niyan. Kahit sino, kaya atang bugbugin si Invoker sa lane. Ngayon? Pag mga melee kasi, kaya mong tadda rin ng deny. Pag Queen of Pain naman, pwede rin. Or kaya mga pack. Ay, mga pack, mga storm ulit, diba? Queen of Pain or storm naman. Lamang din sila kay Invoker. Baka magka-diabetes ka dyan, Boss Aljo, na. Inispam mo na yung tamis dyan. Pambira ka naman. Ay ka sugar dyan. Fourth pack, di natin pwedeng malaman kung ano yung Tiny. Pero offlane lang to siguro, no? For P-Vision muna. Notice. Pipika na nila dito, mid. Lalabas na nila dyan yung mid. Mid din. Yeah. Nung mag-team verso na sila dito. Primal, Storm lang ulit. So, Tiny safe lane na nga yan. Pwede rin nilang i-offlane to, yung Tiny, kung gugustuhin nila, diba? Wala. Tumanga nga yung production. 0.5 kanina yan eh. Yung ano Tapos ngayon, 0.6. color nasa mga hero, ganun. Ganun pa rin. 0.6 naman ngayon. Baka hindi na nanalo yan. Laging talo na yung mga... Kakapanalo lang nga kanina eh. Laging talo para sa kanila yun. Talo tayo dyan, basta Tundra sila tumaya. Umay daw, sabi ni Boss Shalom sa... Ikaw na mag-ano. 300 na lang, di ba? 300? Ikaw mag-ano dyan. 300 ko sa'yo. Ikaw mamili. Magbigyan mo ako ng ano dyan. Maganda-gandang ano. Maganda-gandang offer. Ito maganda-gandang offer para sa'yo. Plus 3 yung Tundra. Napakagandang offer. Kanina plus 2 lang binigay mo, di ba? Plus 3. Tapos nanalo yun, yung plus 2 na yun. Okay. Plus 3. Sa plus 3 ka? Oh. Yan ang gusto ko. Saan strike yan eh. Sa bagay. Diba? Magandang judgment Guys, kasali yung playtime pero hindi na yung playtime natin. Yan yung mga SA player na yan. Yung SAR na yun, yung SA Rejects. Yung Pain Gaming, naging SAR, ngayon playtime na. Yes. May sponsoran sila kasi sila nga yung nagpapapasok sa mga tournament eh. So, mukhang carry tiny na naman ulit dito yung P-Vision. Tapos last pick ni Notice. Pwede ka na sa primal siguro dito, ano? Kaso may clock eh.
Ano ba co-play? For the break lang. Pag medyo kakaiba, pwede sila mag-pick dito ng safe lane pa. Lagay nila yung tiny sa off-lane, bilan nila ng mga phylactery dagger yan, mga ganun. Or pwede pa rin right click, dagger echo saber, pero Yes. Since hindi nila ginrap dito yung life stealer, yan, baban mo tinanggal ko talaga na kung tiny safe. Yan yung pinaka-matchup talaga. Life stealer versus tiny. SNY ka lang, di ba? Yes. Tsaka bakat yung life steal mo kasi. Taas ng HP ni Tiny. Sino lamang sa draft dito? Yung Tundra kasi, medyo matagal yung cooldown ng kanilang mga spell, di ba? Yan yung pari vision, kita naman natin sila nung game 1, di ba? Parang rundown sila, tuloy-tuloy lang yung aggression eh. So pag nakakuha sila ng momentum dito, mahirapan na yung Tundra makabangon siguro. Unless, yung timing nila ng dagger at cataclysm, di ba? Tingin ko kahit Makuha nila. Abaddon carry kaya, gana pa rin ba? Ba doon carry pari? Tundra. Tundra, di ata. Wala na ako. Ewan ko, versus Tiny. Tsaka parang makakait siya pag ganun. Bagay, Storm Aerobic lang to. Aaningin siya. Kukuki-kuki lang. Ayan na. Naglargo. Napalargo pa si Notice. Largo ba? Maganda rin kasi Largo ngayon. Hindi mo na kailangan i-rush yung Aganims. Kasi may damage na yung May damage na agad yung tune mo, di ba? So kinakaya muna siya sa hanggang kaya bago mag-Aganims para dalawang strum pa rin. So, ano kaya ang possible last pick ni Puroy dito? So, dahil walang void, walang life stealer. Gano'n ba Naga? Naga, hindi ata. no? Ang bagal nun eh. Ano ba pang lane dito kay Largo? Nakaban Ursa. din yung case. Parang Ursa na lang. Ursahan niya na yan. Ano na natitirang carry? Ang dami pa lang wala. Muerta, life stealer. Nakaban na rin yung case. Tundra pa nagban. Bata, parang kontrabida Ursa parang hindi rin ganun eh. Kasi madidispel mo yung overpower eh. Di ba? Pag nadilaan ka. Ano yung hero dito ni Puroy? SF? Pwede. No? May clockwork ka naman eh. Clockwork SF, tapos Phoenix sa baba. Laban na ako dun. Magka-BKB ka lang. Sure sa egg. Kaso Doombringer. Grabe curveball yan, Oo, Doom. Dami ang target, diba? Dami ang target ng Doom dito. Kaso pag na-Doom mo yung isa, syempre gagalaw ng iba dyan. Si Storm, wala naman pa control sa kanya dito. Yung support mo, Clockwork, Phoenix. Ito si Ruata, no? Siguro mag-aatos tong si BCM, diba? Pero, Yan. mukhang libreng game na naman si Satanic dito. I like it. Sobrang generous ko dyan, Plus 3 3, sige, ang sige. ano ko sa'yo. Pero ikaw, ano ka? Sa game? Saan ka dito? P-Vision tingin pa mo? din. P-Vision ka. Nasim lang kita kanina, alam ko mananalo ako first time Okay. today. Yeah. Huwag na tayo dyan sa game. 1H lang to, 1H. One bet lang yan. Okay. Chichipi-chipihin na kita dyan. So guys, sa mga gusto pang humabol, PM lang sa page. Pare tayo dito. Pare 2-0 na to. Tapos, ongoing din yung laban natin sa kabila. Navi versus Nigma naman sa stream B natin. 1-0 na yun, Enigma. Habol nyo na rin. And syempre, join our Telegram group chat, guys. Matic na yan. Dropwise. Dropwise daw. Oo. Kalaban ng Shopwise. Kalaban ng Shopwise. De, ano tayo dito, boss? Pari. Habol nyo na. Pari tayo. Over, under. Under lang eh, no? Dito may potential. Mag-over. May potential. Pag nag-over to, may potential manalo yung Tundra dito, late game. Double Doom yan eh, possible. Double Ravage, double Kata. Last pa rin sila members. Kaso may save naman yung kabila. May save sila dun sa Ravage eh, makukuki, maliligtas dun sa Kata. Lagay niyo yung Doom kay Largo. Oo, doon naman ang sila. Pero, magli-Lincoln naman to eh. Lincoln Lotus yan eh, pag ganito eh. Pag Yung item niya. Tapos nakakaya Sanch lang. Oo, tapos pag dalawa na kayo naka-Lincoln, paano na? Wala silang pang-break ng Lincoln. Gash lang. O kaya pag nag-ato sa Invoker tsaka Cold Snap. Yung dalawang support, wala na naman pang-break ng Lincoln. No? So, Lincoln game na naman to. And it's game time tayo mga kaibigan. Again, 29 minutes lang natapos yung ating game number 1 kanina. And ano bang balita guys? Ako na lang mag-check kung anong naganap dun sa Panalo Falcons. Panalo Falcons. Binugbog nila. Ginulpi na nila sa game 3. 36 minutes 37. 7-7-7. Draining din kasi yun, yung naging laban sa game number 2. Isipin mo, panalo mo game 1 sa kanila, 67, tapos tumagal kayo ng 106 sa ano. Para na kayo nag-grand finals na best of 5 Panalo dito. na ata sila nun eh. 2 dieback na 3 buhay, tapos 5 sila. Hindi ko alam ano nangyari.
So yun na nga, mga kaibigan, ano, let's do this. Alam mo na yan, Boss Nick. Uy, maganda rin. May CS din tayo. Kaya, tumamis na kayo ng Group tumamis. stage pa lang ba yun? Sundan mo yung parlay ko? Hindi. Ha? Hindi ako nataya ng CS. Wala kang tiwala sa akin sa CS. Nakita mo na ako in action sa CS. Mga predict ko doon. Panalo ba yan? Yung pinahabol mong plus 5.5 talo. Yung sa 8-1 ng Falcons. Pumaldo yun si boss. Parang tinama niya yata 70k. 5K taya? Hindi. Doon sa tuloy-tuloy na... sabi ko nun, G2, ano yata yun? Pasaban mo na ako ng 5 dun. Over 2.5. Nanalo pa ng 70k eh. Natalo ata kanina. Ewan ko. Pabawi mo. Bawiin natin. So, it's game time na tayo, no? Kanina nagkaroon ng a little bit aggression, but this time around, no? Bati lang silang dalawa. 2 for 2 lang tayo. Parang maliit naman yung potential kung mag-i-stay lang dito si Rubik sa baba na parang maliit ng chance sila makapatay. Kaya ulit ma-replicate ng Tundra yung goods na early game nila. Dito, possible. Medyo matibay naman to Tide Clockwork sa bottom lane. Yung mid nila na match up, medyo storm talaga yan, di ba? Kasi hindi naman ganun kalakas mag-lane si Invoker. And yung top lane naman, Doom and Phoenix, medyo stable din to. Kasi si Phoenix, alam mo naman, medyo solid yan sa lane, di ba? Talagang nagpapanalo ng lane yan. So, possible, good start para sa side ng Tundra. Pero, once na mahit na naman ng pare yung timing nila dito, di ba? Medyo maganda at mabilis yung kanilang heroes kumpara dito sa side ng Tundra. Kanina, medyo good lane for Poroy together with Whitemon. This time around sa Doom niya, makakalasit pero around level 3-4, ma-zone out siya dito, Mga-catchilik, tapos ililift, di ba? Grabe harassment, no? Talagang binabawas-bawasan lang nila. Etong si Pure, Ayaw nila makakalik na ulit. Ayaw nila maging komportable sa lane talaga dito yung Doom, no? Midas build ba siya dyan kapag carry? Doom, oo. Nagmi-midas. Or kung i-skip niya yun, magbi-BKB agad ata siya dito. Oo. Siya din yung magda-drums eh. So baka mag-drums yung dito itong si Doom. Hindi naman nagda-drums yung Tide. Ano ba parlay natin? Legacy, match winner. Pain, match winner. Sinners. Mga YOLO din to eh. Tapos Gamer Legion. Ano pa ba to? Foot. Tapos Team Vitality. Sinama ko na para mabawi yan eh. 1.10 lang. Baka maisama pa ng page. Di na para mag 2-0. Bala na sila doon. Papadagdag ads lang. Solid na yan, yung parlay mo na Solid yan. Time sila niyan. Hindi, may tatlong rito eh. Tatlong Tatlong YOLO. 1:1. Ano lang to, almost times 10 lang naman. Pero Cookie Play, 33 in trouble. Nagkakunatan yung Tide Hunter as usual. Pero Satanic this time, hindi sila ganun totally nabubuli. Pero pagkakataon para bumawi for the side of Tundra. Konting harassment lang, medyo nasaktan na dun si 33. Pero he still has his salve naman. Naka-ready naman. Tapos binato na ni Tide na yung puno niya. So, nabangan lang ni Tide yun para mag-self. Mid lane, nakikita na natin yung advantage dito ng Storm. Yes. Diba? Talagang medyo mamamama niya ng bahagya itong si BZM. Kanina kasi match na match lang yung Void Spirit nila. Nadala lang sa rotation eh. Tsaka parang kahit ganun ka pa apangit nung first power run nun, na-refill kasi siya nun eh. Oo. Hindi niya na need Nakuha na niya umuwi yung una. Illusion. So chilling like a villain lang naman yung tropahan natin. Tokales medyo lacking pagdating sa mana. Ang hirap din na dinigaw nung Tide Hunter ni Gamtin ni Salt niyan. May magic one siya rito. Kung gusto nilang i-pop dito, Coach PYP. Harassment lang talaga, no? Kay 33, keeping low lang para pagka-cooldown, pwede ulit nilang i-go. Magle-level 2 si Raider ata siya dito, possible. Yes. Cookie? Ganda. And there's the blood grenade, but still yung magic wand yung keeping him alive. Ginranay din sila ni Clockwork dito, di ba? Yes. Para mas slow lang. Cap, kaya ba plus 1.5 bait? I-foot mo na lang ng match winner kung 1.50 din naman yung odds din yata. Ng ba odds niya? Top lane? 1.37. Yan. Ayan. Gusto First mo yan? blood, para kay White mo. And syempre, that first blood hatid sa atin yan ng Kuya Nick's Facebook page. Sa mga gustong tumamis guys, message lang. Direct. Siyempre, nataya yan. Nagdadaldalan kayo ni Eric TD dyan ha. Yan. Apple na, guys. For question and inquiries, huwag kayong imiya. Mag-message lang sa ating Kuya Nick's page. Diba? Solid. Bottom.
Ito na naman ulit ha, posible mo bigyan. Notice, good body block. Come from Pure, and sunog na sunog. Ang sakit nung ito inabot pa. niya doon. Pwede pa ngang i-go dito si Nightless with a Sunstrike! Sunstrike. Medyo late lang yung strike Gusto dito. mong umabuso doon ha. Bibigyan ito ng chance, swap tayo. Wag. Ha? Wag. Pwede, bigyan ka ng chance. Dagdagan mo yung taya. Ayaw mo talaga sa panalo kayo, no? Bibigyan kita ng chance, ayaw mo talaga, no? Bala ka. Kags. Yan yung technique ngayon sa Kags. Huwag kang lumabas sa loob ka lang. Kasi Ano hindi lang, nakakamana ba yung loob na Kags eh. Hold ka lang, no? Hold the line ka lang muna doon. Kasi hindi naman naglalagay ng battery result yung mga clockwork eh, diba? Press H ka lang, no? Pagka may battery yung dati kasi, dudunggulin ka lang, tapos right-clicking ka man yung sa loob, kaya kailangan lumabas sa Tapos saluhin pag mo. range pa yung kasama normally ng clockwork, diba? Dalawa yung naman normal sa'yo. Pero ito na naman, Dalawa ha? na naman sila. Similar Last play. strike! Yan ang gusto ko dyan. Maiilagan pa rin, eh. 3, sorry, plus 3, bang! 6 ta. Talagang yun yung ano mo, yung strike din talaga. Last strike talaga yan. Upper bottom. Unang kill ba para sa side ng pari? Aha. Boss, ikalaw, times 10, times 10, times 50 nga eh. Paano umabot times 50 sa'yo? Times 19 sa akin dito. Uy. May need naman ng YOLO yun. Times 50. So, nice rotation dito by Storm. Level 5 yun, ha? Naglakad lang. Sa panakuha ng kill, medyo swerte rin para kay No One. Yep. Si Tide, nakadalawang salve na siya dito, pero survive na yung kanyang lane dito. Full HP para sa Tide Hunter. Wala na yan. Okay na ako dito. Level lang naman need ng P-Vision, pero 6-minute power rune. Illusion ulit, Back-to-back Illusion rune. Game 1, game number 2. Night class. Ang hawak. Swerte yung mga Elo boys dyan. Illusion, boys. Mga tumataya ng first run, no? Elo. Mga pinupusuan mo. Ano yan eh? Times 8 yan eh. Diba? Oo. Times 8. Ay, kasi 6 naman yun eh. Pero yun lang. May sunstrike ha. Pero level 2 shredder yan ha. Medyo masasaktan ka talaga dyan. And I don't think walang nagtitipi dito to punish 33. Walang mana yung Storm. Wala ding buhay yung Largo. Si Rubik possible tumipi dito. Kaso parang wala ring chance ma-turn around, no? And May may sasalba idea niya lang. sila. Doc Alice will die dito, surely. But Ito here si comes Storm the sakto TP. kakauwi lang. Pero sa Umabot May trade naman at least since no one abutan niya dito si Ari. Kasi ubos yung mana niya. And pwede pong ma-turn around to nila Whitemon dahil nga meron tayo dyan Twins Gate. Puroy all of a sudden susulpot dito sa may bottom lane. Zip away with the bottle. Dive. Nandun yung rocket na din kasi. Bad trip din kay Satanic. Yan naman siya ng dalawang cogs. Hindi siya makalapit nung kay Storm. Nice TP din nga dito. By the Doom. Dun sa Twin Gate. 5-1 ang ating score early. 2 Sunstrike kills agad para sa Invoker. Kanina pa kasi dapat ginawa na nila. Ininbuhan na ni BZ. Mga arte pa kasi. Kung diba? last week in ba, no? Oo. Ganun din naman eh. Baka pa first 10 kills na lang naman yung Tundra dito. Ganun na naman tayo, ha? Yes. So pwede tumayaw ng bet sa Dota 2. Message ka lang, boss, sa page natin. Matik na yan. Sa Facebook page, message ka lang, boss. Auto-reply yan. So going for Rad of Atos, Invoker. Atos ka talaga. Wala. Limited yung catch yung kay Storm, eh. Nakalak yung Iron Branch niya. Nina, Ni Invoker. wala lang yan. Pang ano lang. Kinandado. Oo. So kompleto na yung... Pampakul lang. Ang cool mo, nakalaking branch mo. Kompleto. Maintindihan mo pa kung Magic Stick, hindi pa buo eh, no? Nakalak yung 1 muna. Mid lane, ang ganda ng mga cogs dito, ha? But By Ari. the cookie is there at least. Pero ang Na-take ano down yun dun, ubos notice. yung mana mo, eh. Parang kakabalik niya lang dito, di ba? Nung namatay niya sa baba. Wala na naman siyang mana. Last nila, di ba? Sabi ko, marireplicate nila ulit eh. Last nila early talaga, Tundra. Stable yung lane nila, eh. Tapos si Invoker, nakakapatay ng Sunstrike. So kahit medyo nalugi siya ng early CS, recovered naman siya and nabasag niya pa dito with the early Meteor Hammer, no? May stack pa, mananakaw pa ata. Dapat kada Sunstrike... Grabe yung ano, range din kasi nung cogs, nakita mo? Ang layo kay Rubik, tinamaan. Hinabot. Kakasar. Hayaan mo, boss, i-re-request ko kay Valve yan na magdagdag. Pero mukhang matitake down na naman notice. Not to mention, Grabe. kulang yata sa backupan this Oo. time. Yung P-Vision dito, no? Parang Sila yung nira-rundown dito ng Tundra early. hindi sila masyado nakakapag-usap. There's the Meme Hammer dominating for BZM. Oo.
Hindi nakakano si Storm dito. Hindi siya naka-activate ng mga support. Wala yung Kotol eh. Kanina nabibig siya na extra mana pag naubusan siya eh. Ni Clockwork eh. Ngayon, buo set, tamaan ka na isa, dalawang cogs, tapos tumalong ka, wala ka ng mana. Pucha, 2H na lang ah. Thank you so much, Bunnyman, Bunnyjoy. Salamat. Salamat, Shopee. Tingnan mo, grabe rin mag-cogs to si si Ari. Connect lahat. Yan yung mga nakakainis kalaro na Clockwork kaya magaling mag-cogs. And yung early major hammer nga dito ni BCM, sakto pang sa tower din, no? Second tower ata nila to sa may top lane. Hindi basta bitaw lang, i-angle talaga muna. Magandang positioning nung Third Cogs, nga eh. Third tower na pala, no? Nabarag din yung baba dito ni 33 or binabarag na. Yun ang ginagawa nila dito and medyo unsigip na ng mapabigla ng P-Vision. Sobrang ganda nung naging laro nila kanina ng game number 1 and ngayon talagang non-stop aggression yung ginagawa. Speaking of aggression, there goes the Meteor Hammer. Meme Hammer inaantay ko pero simpleng combo lang gagawin doon ni BZM and he's on a mega kill streak. Tapos si Whitemon dito nakaasar ng level 6. Ito si Phoenix. So may extra dyan. Kaya nakukulitan siya dito kay No 1 level 7, no? Grabe yung pinagkaiba ng Storm niya sa game 1 at game 2. Saan ba tayo sa CS? Sinabi ko na kanina, gusto lang ang ating mga prediction sa CS. Level 4. Etong si Snapfire. Ito na, gising na yung kilala nyong Tundra at least, no? Oo. Tundra is back. So may setup dito sa Tanic. Tingnan natin. Ravage Sunstrike pwede. Possible na ma-shutdown pero tigis talaga ng muka. Dito na naman si Ari kung hinabol nila. Ari for the save na naman kung sakali. Pero mayaman-yaman pa rin naman dito. Ito si Tiny. Problema nila yung Largo, no? Disaster yung lane dito yung Largo. And hindi na siya makapag-stay sa may top lane kasi level 6 yung Doom. So nandun lang lagi yung threat, no? So abangan nyo na lang umangat yung creeps dito. And ngayon, 4K lead, 10-1 tayo. Yaman ni Puroy actually. And also BZM dito. 3 cores ng Tundra, yung top network. Build ni Doom, Echo Saver. May pwede rin, diba? Echo Saver Midas. Mga And ito, ganun. Pero another kill na naman. Level 6 na yung clock. First hook niya dito nag-connect kay Rubik. Another kill para sa side ng Tundra. Thank you. Thank you so much. 2H Ganun. na lang. Thank you so much. Habulin kita. Plus 5. First 15 kills. Plus 8 mo na Pare yan. ka. O bumarik from galing pang Batangas din eh. Barik. Okay. Bumarik ka ng bumarik. Utoy. Galing kami dyan, nung nakaraan, Batangas. Niyan tayo outing, di ba? Hindi, Laguna lang. Ay, Laguna lang pala. Muntik lang pala tayo mapatpat sa Batangas. Oo, muntik sumobra. Muntik na sumobre. Buti naka-recover. Magpas tayo ng mga doon. Tumanga ako doon, nagkikwentuhan kasi tayo eh. Mga 5 seconds. Nasa Batangas talaga. Labas natin. Ikot tayo doon. Paano na makaka-recover nga dito? Itong side ng pari. Si Storm, saan siya pupunta, no? Kada go niya, may naka-cover na Phoenix. So, bitawan lang siya ng Fire Spirit. And ito na nga yung setup. Hook shot. At Uy, least wala na siya mapag-zip mana. out, pero grabe. Dalawang tulak ng Cogs. And Yung then the tornado papangatlo. plus the cold snap. Hindi siya nagis. Nakita mo, bulong-bulo na. Oo. Nakatatlong amba yung Storm doon. Tatlong puro amba ay sumuntok, no? Ito pa, Atos na yung Invoker. Even though kinuki dito si Nine Class, still mamamatay pa rin Nine Class. Wala siya ibang tatakbuhan dito. Tornado, not gonna hit though. Pero andyan na naman yung Cogs. So, ang Tapos hiya. Deafening Blast, grabe, Ari Invo dito, yung connection nila, no? Tapos, Satanic, don't tell me, damay pa siya dito. Atos again by Ay, no, ano yung BZM. naging decision nila? Outnumbered pa isa-isa sila. Very hesitant kung lalaban ba or what. Buhay naman at least yung Storm Spirit. They're gonna go for the May egg punish. pa. But if still available pa yung egg, Whitemon just waiting. And there goes the Ravage. Phoenix diving. Sasabugan pa ng egg with the Atos, even with the Avalanche. Stun siya rito at the moment. Ice Wolf didn't connect, but the Ravage is there. The symphony of skills coming from Tundra. Now, Kabubuhay lang gonna go nito. down. Oh, no disaster, no? Yung 4v5 na pinaplano kanina. Ngayon nangyayari, no? Si Doom walang pake, magre-radiance lang. Ito na, buo na rin yung radiance si Puroy. Ayan na, si Polly ang nagsa-request ng Game 3. Okay lang, dalawang mabilis. And yung Doom, Aha. first Doom dito para kay Storm, nakabubuhay lang ulit. Basag ang naglasan. Disaster ang pangyayari para sa pari.
Kalungkutan, 17-1. Kanina natatrash talk na sa Comsec yung Tundra, ngayon. Hindi pa nakuha yung wisdom. Level 5 pa rin si Ducalis. 14 minutes na. Wala na, kahit tadhana kalaban mo na rito, no? Oo. Sobrang yaman ng Invoker. Mag-aaganim na rin dito, di ba? Atos ano na, Meteor Hammer. Yep, and now 9 class in trouble. Ginamit na ata sa Another Sunstrike kill para dito kay BZM. Monster kill. Scorcher, sunog talaga, tapos babasain onte, maligam-gam, no? Tapos si Sunstrike ka. Strike. Pinakuluan ka doon. Wait guys. Yaman ng Doom, nakaka-radiance na. Na-boil the Rubik, mga sir. 10k advantage. Look at this, 19-1, guys. Kaya siguro nila binigay Ruby kasi wala din siya matinong mananakaw na spell dun sa dalawang support no? Early. Okay, and Satanic. And I think kahit may manakaw siya dito, maparavage man, or do, I don't think ganun totally magmamatter pa. Thank you pa yung Cogs dun, ha? Pero may Atos pa naman. Pangalawang kag. There gets the May racket avalanche. din siya, tsaka hook, naka-ready pa siya. Sinesave niya lang, diba? In case na mag-TP dito. Yes. Itong si Satanic Sunstrike for vision. Ayan. Harangan niya. Wala. Umabot man sa almost Shrine of Wisdom si Satanic, mamamatay at mamamatay pa rin talaga siya. Godlike, no? Para kay Invoker. 21 ang ating score. Winalang ya dito yung Paravision naman. Baka dumaan pa sa Oo. favorite number nyo ni Solo yan, ha? Di ata aabot. Mukhang ang hirap pumatay ng Paravision eh. For the tribute lang. Oo. So ngayon talaga, Chinese team, sinuuna to, sa totoo lang. Oo. Mga game 3 na, ganyan din yan eh. Kumbaga, sinasabi ng pare, hindi kayo sumusuko kanina kami rin. Diba? Ayun, nakaisa na sila. Ang tagal sumuko ng ano kanina eh, ng Tundra kanina eh. Pinadama sila ng hirap dun eh. Yes. Dito naman, bumabawi ang pari. Going for the blink, no? Itong si Ari, no? Blink kag setup. Gandang item din yan, pang chase down. Lalo pag mga may storm, mga ganyan, may mga spirit. Yup. May shard na rin dito si BZM early. Kanyang ghost walk dito, pang farm. Op, dust! Ganda sa ano nun Kisses follow-up, but there's the avalanche. Kain na kain nila rito. Ito na kami, monster kill yan, nakuha ni 9 class. Mukhang dadaan nga yata, Coach BYB. Siya sabi ko sa'yo, pag nabuhay si Ari dyan, blood grenade and hit. And there's the Doom. Mukhang mamamatay. Tatakbo na lang. Idol, rumikling dito ni Storm, but at least the damage. 520 tayo. 3 heroes will go down. Finally, na-shutdown din. Oo. Dito si No One. Level 6 lang pala ang kailangan dito, no? Yung kisses doon, no? Giving some damage dito para sa side ng pari. Stolen kags din by the Rubik. And nabuhay pa. Napababa na nila into a single digit. Tapos quality kills din yun. Invoker plus yung Doom. May mga streak. Ayun nga. Kaso nga lang, Rubik nakakuha, no? Plus 800. Yeah. So, anong bibili ni Rubik dito? Magde-distiller ka pa rin ba? 4 staff? Pwede. Pero may dagger na yung tide. Di pa siya sumasama dyan. Yung Invoker, nakita ko kanina, diba? Bumili siya ng shard. Hindi siya na mag-aaganim dito, ah. Going for ano siya? Tiara. Mag-octa rin nata siya or Hex. Tingnan natin kung tutuloy niya yun. Naka-mage layer yung tide. More on ano rin kasi, boss. Magic. Tsaka maganda sa mage layer, may perseverance kasi. Yeah. Pang regen niya yun. ng Benta mana. ba, walang uwian yan si Tide Hunter. Hindi yata siya nag-soul ring eh, kaya Yun yung alternative niya. alternative niya, magpa-perse siya. So, 7k lead. Imagine, nilapagan mo, pinusuan mo pa rin yung P-Vision dito, no? Habulin mo, Habulin no? mo lang. Pwede, possible. Hey, no, yaman pa rin ng Tiny. Magka-silver edge to. Kaya-kaya niya patayin yung Tide, eh, di ba? Yup. Tsaka sa matchup naman versus Doom, ganda rin. Ayan, mag-octa rin siya. Octorini, Masterini. Ayun, bumili siyang travel, avalanche, may satanic. Hindi pwede mamatay si Tan eh. Kaso lang, available dun yung hook shot, and then Cogs, and then the Atos, and then the EMP, and then bunch of Cogs Nag-egg na rin. Damit na rin yung egg, just in case may sumalba pa sa Tiny, and abutin din 9 class in the middle lane. There's the Sunstrike. Ay, nag-ravage Ravage is there for 33. Pang ano lang, pampaetok lang para sa kanya dito, no? Baka umabot sa kali yung teammate niya. Pero pang secure lang, di ba? Kasi baka gumalaw yung Rubik eh. May gags eh. Pero tumama pa rin naman yung Sunstrike doon. 524. Big kill dito yung Tiny. Sayang yung ginawa nila kanina, no? And binabalik ulit ng Nabawian mga agad Tundra. sila. Yung kanilang kalamangan. Ewan ko if necessary pa ba to. 33 may be expecting his teammate to arrive, no? Or baka pang secure lang talaga kay Rubik.
Hindi naman nagagamit eh. Okay lang din siguro. Malakas naman yung kill potential nila with the Atos dito. Mga setup lang ng Atos into Kags, di ba? Dalawa tatama sa yung Kags eh pag na-Atos ka eh. Yun mo na yung nangyari kay kanina sa Tanic. Pag ato sa kanya, dalawang kags yung tumalisik pa. Nakakatawa din panoorin yung magagaling mag-clockwork eh, no? Pero pag ikaw gumamit, parang ang daling iwasan ng kalaban. Ang tagal mong paluin Tapos yung parang Kags. ano na rin siya ngayon, low-key training na Earth Spirit, no? Na talaga yung kick mo sa Yung bato. mga skill shot, Yes. no? Pero nakakahinga. Ito si Largo. Sangge kaya para sa kanya. Yan. Tignan natin. Walang Ravage dito yung Tundra pero meron silang Doom. And possible na magkaroon tayo ng big full-blown team Kisses. fight dito. Kisses with a zip in. 33 can he survive Nakulong niya though. yung kampi niya! But the Sunray is there to give him life support. Still boy pa rin naman. And then Doom jumping in. Boy pa rin 33 but not for long. Even with a glimmer cape now. Doom in trouble pa. Aray ko. 33. 2 cores are dead. Now BZM trying to find someone. Mahanap niya ron will be the Snapfire. Boy and Rubik. That's a 2-core big kill for Ari, P-Vision. Nakakatakbo pa naman. Thankfully, walang mana rin si Noah to punch that clockwork. Malas lang by the tide, no? Nung nagkabanggaan, biglang nagkags yung kampi, hindi siya makalabas. And dito na bigla nagkakasakit Oo. pa yung Tundra. Nahihirapan pa sila dito all of a sudden mag-close out. Enough na ba yan? I don't think so. Zip out easily for no one. Problema rin doon, wala siyang Ravage eh. Hindi rin nakapagbitaw ng Doom itong si Puroy doon sa likod kasi nga na ano siya. Tsaka sabi mo, napasama dun sa nakulong sa Ay no, teammates. paano mag-out na sila yan? Napaka-ags, ayun, paano lalabas? Napasama. Paano na, hinila pa pabalik dito sa kabila. Mataas na siya kung napalo niya ng pangalawang beses. Makakababa eh. Kaso dinilaan eh. Hindi mo man lang binuksan yung gate. Naiwan si kuya, nasa labas pa. Oh no. I think dalawang ganun pa. Oo. They're back. P-Vision. Hindi, kahit next fight eh, mag-survive lang sila sa may Ravage. Isa pa, isa Mamatay pa. lang isa dalawang support. Survive na sila doon kasi magkaka-BKB yung Storm. Si Tiny possible din, di ba? Yes. Pero ito, kalma daw, sabi ng Tundra, Tormentor muna tayo, kuha tayo shard. Take lang ulit. Tapos maybe around 24 something minutes. Shut your filthy, Julie. Guys, nanggugulo yung bading dito. Ayun. Bugbog. Ayan na si Kuya Sean, pati si Dashawn. Necro carry? Sino nag-carry? Si Got the Juice. Got the jewels. No, Uy, sayang, di napalo. Nabi pa naman ako. Pucha. Nabi ka nga, panalo nabi. Ay, wala eh. Natalo na sa ano eh. Pumuso ako sa ano, BC. Ewan ko ba't ako nag-BC. Last year tama ako. Kompleto na yun eh. Oo. Spirit. Wala, yun lang mali ko. Ako, Kumabak yung Falcons eh, di ba? talo sa Aurora. Tundra ka dyan. 18-1. Kamali. Sinabi mo kasi tumaya ka eh. Bumawi tuloy. Tsaka bading ka eh. Doon ka na. Bawal bading dito. Doon ka na, bawal bading dito. Dagger na rin yung Rubik, yaman. Plus Distiller dito. So, anong plano nila? Tinuloy pa rin ni Invoker yung kanya Octarine. Ni-skip niya yung Aghanim si Todo Calis. Will be fine. Hi, Whitemon. Thanks to BZM. Siya yung may potential kill. Look at that combination with the Ice Wall followed by Meteor. Meteor. Kinamit na rin yung egg, no? Para sure. Medyo kumakalma ang ating laro. Natigilan yung Tundra dahil nga nakarecover itong pari, no? Parang dalawang fight nakuha nila. Gusto rin nila worth it eh. Like yung Ravage up dito. Or maybe wait again muna dun sa egg kung sa ala for Tundra. Or sa BKB ni Doom. Yan. Para makapagbitaw siya ng maayos, no? Makapili siya ng maayos-ayos na target. Problema, nakaka-recover na yung mga core dito, no? Ng pari. Pagka BKB ni Storm, possible mag-link in siya after Witchblade, no? Ito naman, mag-BKB second item yung Largo bago siya bago siya mag-link in into Ags. Nakaka-farm na kasi, no? Kaya hindi mo na kailangan i-rush yung Ags mo. Yan, BKB siya next. And for Tiny naman, very similar lang for same. Tiny ngayon. Ano. I think, di naman yata siya nag-BKB nung game kanina. Hindi, nag-BKB siya. BKB pa din na siya nun. Tapos Harpoon upgrade nung X-Saber, diba? Tapos Kiras. Tas kiras. Yeah. Pagkabili niya ng harpoon, may kiras agad siya after ilang minutes eh, di ba?
So parang alay dito si Doc Alice lang muna talaga, no? Bigay na magandang ganyan. May isang sumasalo ng mga galaw ng kabila, no? Yes. So, puro may BKB dagger na rin dito. Ito na. Kaso yung creep nila, mga creeps nila, nakapush yung mid, yung bottom, tapos kakaalis lang dito ng dalawa ng pari. So, wala na sila maabutan dito. Nasa top na lahat. Napoprolong nila, no? Wala pa nababasag tong P-Vision, ha? So waiting tayo sa BKB ni Satanic. Magkaka-space sila dito, no? Yeah. Sila pwede maging confident na lumaban na din siguro, no? Ganda ng D4 na to, nasulit na expert na lang. Oh. Gamit na gamit. Up. Ito, predicted na nandito. Ito ang si ano. Largo Sunstrike. Asan yung follow up? Wala nga lang. Ang layo pa ng clockwork. Stable. Di niya tinuloy yung dagger. Kung tinuloy niya, mabutan niya. Pwede. So stable lang naman tayo sa 11k, pero ito na yung gem investment ng Tundra. Binili na nung Phoenix, Whitemon. Ayun na, magli-linken na siya. Linken game talaga to. Para sa mga core dito ng pari. Pag nakuha nila at least isa or dalawang linken, ang hirap na. Yes. Ang hirap na mag-doom pag ganyan. Tapos maglo-lotus pa yung ano, snapfire mamaya, no? Buti grabe yung pinangahawakan ng P-Vision doon. Huwag natin top out basta-basta. Chill tayo, biglang nag-cap. Kasalanan ng Tundra nila, mistake nila yun. Hindi naman din sa Kung hindi sobrang sila clutch yung nakabawi P-Vision, dun sa baba, tapos tinuloy-tuloy lang yung kills, nag-Roshan, Tormentor, diba? Wala na yun eh. Kaso nga lang, ang dami kasing spell din dito ng pari. Kita mo, kanina 15 minutes ata, hindi pa level 6 yung ano, diba? Snap. Kaya rito kasi hindi ganun kalayo yung gap nila kay Satanic. Ngayon may BKB, so Roshan na tayo. Sakto, pagka natapos nila to, power on. Kung dito din lalabas sa right side, mas better. Pero mukhang hindi naman iko-contest dito ng pari. Magandang ginagawa nila dito, i-push out na lang yung lanes, diba? Yes. Patayin nila yung siege creep, 25 minutes, so... Kailangan umatras ng Tundra dyan, i-fix yung mga lanes. Uwi na si Eric. Kung sakali. Sarap ng buhay ni Eric TD ngayon, ha? Ravage! Sunstrike! Binigla, no? Isang mabilisan with the gush thanks to that minus armor. Now, may kita din si Doc Alice. Both heroes. Pero pwedeng ma-turn na rin ni Satanic din, ha? Na-doom siya dito. Finally, nakuha naman niya yung target niya, which is the Phoenix. But the BKB is there for Puroy. Can Rubik finish the job though? Thanks to that ice wall, Forge Spirit, Sunstrike, then the Atos to lock him down. Then the Tornado afterwards. Hindi tama yon, but the hookshot is there to finish the job. Sayang, no? One hit na lang itong si Doom. Pero unexpected, go by Tidehunter dun sa may top lane, di ba? Kasi alam nila nagro-Roshan eh, di ba? Yes. Di mo alam na may magtitipin na isa. So binigla nila yung Storm. Muntik naman nila mapatay dito yung Doom sa baba. 8 to 30 tayo with 13k advantage. Remember, may ages pa, no? Kahit na namatay si Doom doon, ganun pa rin magiging result, no? Di maganda doon, mapapatagal pa nila, diba? Yes. Kung napatay nila si Doom. Pinilit na nila eh, no? Pinorse up ina yung Rubik. Kaso nga lang may BKB pa. Pero ito, Silver Edge yan, ha? Nako po. With a catchy lick now. Ba't ka na dyan? 33. Kabado 20 siya doon and inabot din dito mga kaibigan. BZM, nice electric vortex. And then BKB coming from Uy, nakamali na tos. notice. The ice wall is there. Catchy lick hinihintay. Sunray. He'll die. Not yet. Grabe Not heal! yet. Grabe yung Gilly Whitemon dito. The savior of Tundra, mga sir. Tidehunter Live, mabibigwasan. Grabe yung clockwork doon, na-save niya. Tapos makakapag-hookshot. Tinos si Storm dun sa tinos siya kay Invoker, tapos tinamaan ng Kags mid-air. So natulak palayo yung Storm, yung pala yung nangyari. Kala ko nagkamali ng toss. Walang iya, no? Tinip siya eh, nairita din yung Tiny doon, patayin eh. Palo si Ari, hindi na. Dalawang support. Sobrang siya, nabitin siya nung game number 1 din talaga di sa clockwork niya, no? And talagang bayad na bayad. And there's the Sunstrike to finish the job. The Ocalys go down. Pero medyo malalim by 33 ah. Diba? Pumapalo siya ng Torre. As tight, tapos may Silver Edge na yung kalaban. Medyo delicate siya yung kanyang ginawa doon. Good thing, hindi na punish yung kanilang Invoker. No? Kung nadami si Invoker, yun, disaster yun. Sa Tundra, kahit kayo may Aegis, no? Sayang oras ng Aegis niya eh. Pero bilib ako sa resilience ng dito, P-Vision. Ayun, tinan mo yung replay. Grabe yung niyan. Kags, ayun, binato na. Ayun, tinos. Pak, bumalik eh. Bumalik Natulak. na dito, ayun, no? Yung isang, Kala ko tinos niya lang same place, pero nung nakita ko, tumalsik eh. Ito pa yung sustain ng Phoenix eh, no? MVP sustain niya. Tapos, mapapatay nila dito yung clockwork. Nakapag-hookshot pa just in time. Kasi yung animation halos nagkasabay, electric vortex. Eh, kaso nabato na yung hookshot. Kahit Wala na na yan, nakahata ka,
kakabit at kakabit dun Kanina sa... nga, di ba? Dumikit dun sa gulong. Oy, pero ito na naman, Tiny. Clockwork, yung unang mabibigyan dyan. There's the AoE Gosh, come from 33. Mamatay ba? Surviving ba? Andito si Storm sa May likod. Aegis pa yan. I think pwede siya mamatay dito, pero Doom will be used. Sunstrike not gonna hit. They're gonna go for second Masakit! round. Satanic. Na-shutdown naman niya yung Doom dito, pero nasakta na ng sobra nga si No One doon and wala siyang magagawa. Kailangan niya mag-out dito with his BKB. Ang ganda ng ginawa ni Pure doon, no? Kasi pawala na rin yung Aegis. Pinalo niya lang sa Storm para hindi sayang yung Doom. May Ravage siya rin ulit dito itong side ng Tundra. Pero kita natin, pumapalag yung pari, no? Laban-laban din talaga sila dito. Kahit Ben sila, no? Sobra 18-1. Imagine. Ang ganda ng mga fights nila, no? Parang nung 18-1, nasa around 12k yung lead nila eh, di ba? Tapos naibawi, naging 8K. Kaya nag-stabilize na ulit, naging 13K. Kaso nga lang, may mga BKBs na rin yung kabila, no? Mga nagkaka-item Go pa rin sila with the Ravage dito. Alam nila walang BKB. Eto And si there's the Tiny. surprise play, Sunrape. After nung Ravage, now, pwedeng i-toasted din dito si Docales. Aabutin ni Puroy. Sunog sa Scorch Earth with that egg. Malabo makapalag dito yung side ng Vision. 3 heroes in total. Now there's the Electric Vortex towards BZM. Problem is, Notice in trouble din dito. Sa tier 4 tower pa nila siya shutdown. Ang ganda ng Cogs. Thankfully may BKB Largo. Then Catcheleg. Zip out naman dito for No One. Then right click. Napatama niya lang pero pwede na mag-push yung side ng Tundra. Wala silang nga lang creeps. Pero sayang, pwede silang mapanish ito yung Tundra. Kung may buyback, at least yung one support dito ng pari. Pero wala. Ayun na nga. Ang ganda ng hookshot ni Clockwork doon, no? Hinook niya yung snapper na possible mag-save kay Tiny. Para wala na talagang ligtas itong Tiny after nung Ravage. So, 3 kills para sa side ng Tundra. Committed nga lang nila yung mga big spells sila dito, di ba? So reset tayo for Tundra muna dyan. Waiting sa mga ultimates nila. And if they want to play it safe, wait for the next rush, diba? Rosha na lang. May banner na yun, di ba? Para take na lang ng Rax. Sakit din ng damage ni Doom, no? Meron din kasi siyang Alpha Wolf eh. So, saan kaya? Tinuloy dito ni Storm. Nag-gem na rin dito ito sa side ng pari. Feeling ko dapat ikaw nagko-coach sa IAP, wag si The Baby. Bakit? Hindi naman sige mo ata na yung ano eh, di ba? Si ano nata. Low-key ang Si lupit. Nico. Low-key ang lupit ng knowledge mo talaga, coach eh. Hitik eh. Pagkali mo si coach, try mo na, try out. IAP. Pag coaching, bawal lang, hindi ka naman, allowed ka naman dun eh, no? Kung sakali. Siguro. Hindi ka malalaro eh, di ba? So, Satanic. Para kay ano dito, Doom. Nadamay pa yung TL. Uy, magiging kumpare ko na yun si TL. Kinontrata na ako niyan sa bunso niya. Another hook on. Kaso abutin. Lipad na. Okay. Abutin pa rin, abutin. Ay, Kaso na pinili- medyo nag-full commit na siya dun, ha? Madudum siya Piso eh. natira. Ah! Buti walang, Wala naman sila pang cancel doon board sa ano, hook. oo. Sa BKB TV. Pero grabe si Ari, no? Grabe mag-buy time. Mga hookshot niya palayo, nakakairita. Kala ko nga eh, kukunin niya na lang yung bounty ron eh. Dalawa, di ba? Para at least nakinabang pa yung teammate niya, di ba? Sa pagkamatay niya. Gusto niya pa walang mabuhay doon. Yup, buti may BKB dito si Satanic. Problema na cold snap siya kaso walang follow-up na right Eh, click. natas siya, kaso nga lang medyo mabilis siya, no? Ang bilis niya dito with that, thanks to that silver edge. Giving him some little bit mobility. Sayang din, early commitment siya ng BKB doon, so hindi sila nakalaban, di ba? Yes. Kala niya siguro magsusurvive yung Phoenix dun sa initial goal nila or magka-counter go agad yung ano, Tide. Kaso wala pa dun sa area. 16k lead and yung Roshan natin, depende pa to ha, kung fast respawn or long respawn. Possible 1 to 4 minutes, baka sa task fine mag-respawn. So, Tormentor lang ulit sa baba, malapit na mag-up. Yung gem kasi nakuha dito ni Noah na take down nila yung Phoenix kanina eh, no? O kanila to mismo. Ewan ko, bumili na ata sila din. Kailangan nila eh, kasi sa Invoker, diba? Para hindi na sila nababosit. Pasok nyo na daw yung over. Ayun, possible talaga yung over Possible natin dito. Yeah. Ang maganda kasi, lumamang yung Tundra early. Kaya maganda mag-over. Kung pari lumamang early dito, ang dali atang marahan daw ng heroes ng Tundra. Possible. Kita mo naman ngayon nga, kayang humanap ng kills eh, diba? Storm Tiny sila, parang kanina lang. Maganda dito, magka-linkens dito. Ang mga heroes ng pari, pero mukhang tutuloy pa rin ang Tundra aggression dito.
Rush timing eh. Alam nila, 8 minutes na. So, 2 seconds. Moment of truth if 2 minutes, so 2 sa baba nga. minutes. Gitna, mga kaibigan. Nascan ni Noah ha. And Hindi inabot pa rin na siya naman tumalun. with the Doom. Nascan yun eh. Nascan sila doon sa may baba. Hindi siya nag-out. Nag-red na eh. Dahil tumalun na agad siya. No? Nakala niya siguro malayo-layo pa. Oh, he's confident. Ito pa Look nga. at that combination. How about that hookshot, ravage, deafening blast, meteor? Deleted agad yung dalawang manlalaro. Pero buyback. Aabutin din dito yung Clockwork. There's a buyback. Come from Snapper, but will it matter though? Clockwork will go down, pero wala pa tayong Storm Spirit for at least 40 seconds. Wala silang ops doon ha. Yung pang-go nila yung rocket lang. Yun yung vision lang ng rocket yung pinoprovide, Pero no? this Satanic still trying his best. Kaso sakit, wala siyang BKB. Yeah, that's a very suicidal move since wala siya ditong Black King Bar. Now, Harpoon play, Pure takes down Dieback. to Kalis, and yeah, that's a dieback for his support. Pwede na nga i-mega creeps to, Coach Baby. Medyo weird, no? Itong pagtalon ni Tiny, dahil siguro hinintayin niya na lang yung Storm, eh. Mabubuhay na, spaman na lang nila yun, eh, diba? Yep. Tumalon yung Tiny without his BKB, no? Isang leash lang siya. Hindi talaga siya makakapalo. May mga Cold Snap, may Fire Spirit. Paano ka mapalo dyan nang walang BKB? Tsaka grabe yung batuhan ng spell ng Tundra, parang isang tao nagko-control, no? Two-man hookshot, Ravage, may meteor combination. Kaso na-shutdown nga nila dun si Puroy, but there's the egg, mga kaibigan. Rubik will go down, walang mana, pero di mo naaabutin no one dun sa puputok na itlog dito ni Whitemount. Pero damage has been done dito, Coach, na open up na nila yung middle lane. Medyo nag-overstay lang dito. At nang bahagya, yung Doom. Barag na nila, eh, no? Parang na-rate lang sila ng atras, pero ready pa rin naman ata silang lumaban doon. Yun lang, na-burst down dito. Ito si Doom, di na nakapalo ng kanya Satanic. Tsaka sakto to, Coach. Pag buhay nun Doom, up na yung mga ultis nila, titake na nila yung Roshan. Sakto din yung Roshan. Pang-finishing touch na. Ayun, no, napalalim pa siya ng habol ata. May BKB pa siya eh. Hindi niya na lang napindot. May sentry kasi sa lapag. Ayun, no, nakablot agad siya. Yes. Pari, ikaw na lang ang hinihintay ko manalo. Yun na nga. Pare ko. Pari ko. Pari ko. Alanganin pa dito sa game number 2 natin. So, let's notice. Big kill by BCM. With the Hex reveal ata yan, no? Nabigla nila. Etong si Largo. Kasi nagti-teamfight sila sa mid. Nabuo na yun, pero hindi pa napapadala na. Doon, nasampulan ng Hex. Ito ang sinotice. So, bottom Roshan. Kukunin na dito ng Tundra. Ganda ng early shard purchase ni, ni BCM. Nakaka-farm siya kahit ano lang, chill-chill lang. Tapos, Boots of Journey na siya dyan. Di kasi siya nakikita eh. Diba? Sa minimap, pag nakagoso ka lang tapos nagpa-farm, medyo safety lang. So, kailangan na matindi-tinding buelo for Satanic dito. He's going for Daedalus. Positive dahil yun yung pinaka-main source na magiging damage niya later on. So, kailangan magka-linkin ni Largo para ma-activate din dito itong si Tiny. Pero currently, Malagyan niya na linkin. sinisimulan na ng Tundra dito nga i-take down yung Roshan. So, Aegis with a banner for Tundra and no contest for P-Vision. Let's mag-zip in dito from downtown. So, yoyolohin nila, pero wala pa yung Largo, hindi sila aabot. Yeah. So, Puroy will hold the Aegis once again. So, medyo worth it nga. Yung ano na Invoker, no? Yung kanyang pag-skip ng Aghanims dito. Nagbunga kasi yung Octarine Core niya, ang daming nagawa eh. Dami niya nabibitaw. Kada ano lang, di ba? Kahit wala silang Ravage. Simple lang, padalawa-dalawang spell na tinatiming niya either sa Hawkshot or sa Ravage, no? Tapos sa Sunstrike na lang, bonus. Mayat din cooldown yung kanyang spell eh. So, sulit ang Octarine dito. Nagda-doubt pa ako kanina na wala siyang Aghanims, pero hindi naman pala yun yung aasahan nila, no? Para laban lang sila ng laban. Ito, Coach, speaking of Aghanims, meron na yung Lorgo. Yan. Laking bagay din para sa kanila. As long as hindi siya madum dito, tuloy ang pag-gitar. Maganda dyan, di ba? Kanina kasi more on damage lang ano niya eh, di ba? Yes. So ngayon, pwede na siya mag-provide ng damage and heal. So ngayon, chilling lang naman, notice. The mic. Ay. Si Pahid din, oh. Madami ng fingerprint yung TV dyan, ah. Siguro. So, Tiny, level 22. Strike for the vision lang. Mga skills nila, Rocket, Sunstrike. Sabi tatalo na agad ng Ravage. Dami pa scout. Pambihira. Info, info ba? Pambato lang nila for information.
So ngayon, we're gonna go for this tier 3 tower top lane. Remember, 2 times nila dapat patayin dito yung Doombringer dahil may Aegis of the Immortal. So no one pushing this lane at least para nang sa ganun hindi pabor lahat ng May link na naman siya, pushing. kaso nga lang. Kabisado niya lang niya. Sip-tipin na siya. Sayang, di niya nakat yung creeps. Imagine, muntik pa umabot si Ari dun. 2 seconds too late. Overwhelming blink na. Etong si Doom. 2 river yung nasa inventory niya dyan, ha? Satanic, tapos overwhelming blink. Napakayaman eh, no? With the shard. Nag-shard lang siya, hindi na nag-Midas, no? Radiant shard, okay na. Yan na, buo na. So, no need naman for the buyback since may Aegis. And dahil nga nagawa na nilang pansinin din yung baba pushing na all 3 lanes for Tundra. No, pwede silang dumaan sa mid, no? Yes. Na-open lang, nalapag lang sila ops, biglayin nila, kahit di na mag-ops, rocket na lang. Wala silang makikita sa Sakto, base nag-daytime pa. ng P-Vision. And nag-daytime, giving some additional vision. Rubik has a buyback though. Can they kill at least one more? Hindi na Abutin palo. with a toss play. There's the Gosh, Avalanche, BKB is used. Now noticed, needs to have Satanic. Ando na nga yung kanyang BKB dito with a string of my guitar. Zip in, zip out for no one. He needs to regenerate his mana dahil nga napa-all in siya doon. There goes the hook shot with a follow-up cogs dito. Egg and then Sunray coming from the Phoenix and tuloy lang sa pagbasag BZM. Thanks to his meme hammer. Alacrity din, nasa may katawan niya dito. No one will zip in. Wala nga lang siyang vision that time for this Invoker. Pero barag pa rin, no? Nakuha pa rin nila. Yung gusto nilang kunin dito, hahabol ba? Ang pari, walang BKB, tatlo nilang course, may Ravage pa. 41 minutes sa ating laban. Nagamit na nila yung banner. Invoker in trouble. But there's the Ravage save. Hookshot counter para kay Ariden. Counter Tuloy Ravage Ravage! tayo rito. Kaso lang, nandun Wala. yung Ankla. Hindi na makagalaw dito yung Rubik. And they don't have their carry for at least 80 seconds. Since walang buyback Satanic dito. Inaabutin din to Kales. And the game is GG. over mga kaibigan. GG is called. P-Vision will take game number 2. Taking us sa game number 3, Coach BYB. Medyo shaky yung Tundra doon. Mas ina-expect ko mas maagang tapos. Pero at least, Oo. jump finish. Na ano pa rin, na-stabilize pa rin nila bandang dulo. Pero kita naman natin yung last team fight, di ba? Grabe lang kayong commitment ng BKB ng pare doon. Una, isa lang, Largo. Medyo miss BKB ata yun kasi di naman ata siya i-go doon. Si Storm, nung pagtalo, nag-BKB na rin. Tapos si Tiny nung bandang huli, napatay nila yung Doom. So yung pag-go nila kay Invoker, ika-counter lang talaga sila ng Ravage. Kasi hindi nila mababursan basta-basta. And yun na nga. Na-turn around lang na ganun. Stolen Ravage, kaso nga lang wala rin BKB yung mga core mo. So hindi rin makakapalo. Yeah, nabaligtad, man. I mean, basta ganun lang ulit for Tundra, no? Magandang laning pace. Huwag silang bibitaw sa, sa mid-game. Eh, nadali ka tuloy ni Polly ngayon. Okay, mabilis lang game. Mabilis lang yan, 41. Oo. Kanina may 106 eh. Pambira sa Team Falcon. So, game number 3 tayo, guys. Pero, for you, sino ang MVP mo doon? MVP natin doon. Sino ba? Boker? Si Clockwork. Yeah. Walang niya si Ari doon early. Ang dami niyang nasirang buhay doon. Sobra. Pero BZM with 20 kills, 1 death, 15 assists. Siya nagsimula din with a Sunstrike na talagang kumukonek. Parang sumablay siya one time kay Rubik. Yung And una, then the second time, nagtuloy-tuloy na yung bonanza niya doon, no? So BZM nga sa Istrenta, ang ating player of the game. Stay tuned lang sa ating official Filipino broadcast dito lang sa Dream League Season 29. Dagger out. Peace. Gusto mo ba ng throwback? Latest update of all time.